niya. Inagpasan ko na lang siya at hindi na pinansin pa. Pero nakilang hakbang pa lang ako ay nagsalta na siya ulit. Ang sabi niya, mag-ingat daw ako sa mga nakikilala ko sa mga social media. Baka naliguro wala na may Facebook account na rin daw ang mga aswa ngayon. Weirdo, wala nang naniniwala sa ganyan. Ninitihan ko siya ng matabang nito. Tapos hindi na pinansin pa. Sa isip-isip ko, ay tama nga sila nabubuwang na itong matandang to. Sa baner ng sundan kami ng titik. Maria, bakit ganyan kung matitig yung mga tao rito sa inyo? Yan talaga sila sa tuwing may mga dumarating na dayo. Kaya mo na, hindi mo na rin naman sila makikita bukas eh. Ha? Bakit? Ang ibig kong sabihin, hindi mo na sila makikita bukas dahil uuwi na rin naman kayo, di ba? Oo, tama ka. Pero, malay mo, magtagal pa kami. Napangiti lang siya nito sa akin. Pagkarating namin sa isang bahay, dumiretso kagad kami sa pagkainan. Yung amoy ng bahay ng tita ni Maria ay halos kapareho na ng amoy nitong bahay na tinuntahan namin. Parehong malansa. Pagdating namin sa lamesa, nakahanda na magundol sila na sasarap dito. Pagsapit ng gabi, bumalik kami sa bahay ng tiyahin ni Maria. Nandun kami ni Gloria at Maria sa isang maliit na kwarto. Dito raw kami matulog. Inis naman yung kwartong to. May maliit na bintana na kung sumilip ka rito. May kita mo yung matataas ng talaniman. Kapansin-pansin din yung mga dingding. May mga bakas na kung patunay. Kita ang nauna. Tapos na kami ihatid. Binigyan nila kami ng kumot at unan. Lumabas na rin naman silang dalawa kagad. Maaga raw kami matulog para maaga raw kami magising. Para maaga raw namin sa lubungin ng pagdiriwang ng pista. Wala man silang disco. Sobrang weird naman na nung gagawin natin? Dinadala mo pa kasi ako rito eh. Bakit ka kasi sumama? Mukhang tama nga yung babala ng lalaki sa atin ah. Wala talagang piyestang nagaganap dito. At wala nang nakakabalik pa ng buhay. Ayan, above pa more. Dahil dyan magiging hapunan talaga tayo ng mga taong yan. O kung aswang ba yung mga yan. Hindi naman tayo sigurado kung aswang ba talaga sila o ano. Baka naghahanda lang din sila ng mga lulutuin nila para bukas. Hindi ba bahalata sa mga kinikilos nila? Walang luya at asin yung pagkain nila. Nasa liblib na lugar nakatira. Tapos ngayon, pinakukulo ang tubig sa malaking kawali. Tapos wala naman silang kinatay na hayop. Ano yan? Naghihintay silang may mahulog na karne mula sa langit. Sabihin mo nga tol, mukhang may mali nga talaga sa lugar na to. Dito na kami nag-isip ng plano ni Marco kung paano kami makakalabas ang hindi nila nalalaman. Kaya tahimik kami lumabas ng kwarto para silipin kung may tao ba sa sala. Nang wala kaming makita rito, mabilis kaming lumabas. Nang makarating naman kami sa bandang pintuan nila, ay narinig namin nag-uusap si Maria at yung tito niya. Kaya napatago kami ni Marco. Pasensya na kayo, tito. Medyo payat yung mga nakuha ko ngayon eh. Hayaan nyo, babawi na lang ako sa susunod. Ayos lang, Maria. Sa susunod na araw, mayroon din naman makukuha si Gloria. Sabi niya, malusog daw yun sa kanya. Hindi ka gaya naman nakuha mo. Malnourished. Napatingin tuloy ako nito sa katawan ko. Ang payat ko nga. At ganun din si Marco. Mukhang mga malnourished nung ng pagkain sa bahay. Naman tayo yata yung tinutukoy ng mga asungot na to ha. Tumahimik ka nga. Baka marinig nila tayo. Maya-maya pa, ay may dumating na dalawa pang mga lalaki. Dinig ko yung sinabi sa kanila ng tito ni Maria. Kumukulo na raw yung tubig. Kaya dispatchahin na raw kami dalawa habang natutulog pa. Napatakbo kami ni Marco ng dahan-dahan sa kusina nang pumasok silang dalawa sa bahay. Mabuti na rin meron pang isang pinto dito. Kaya dito kami lumusot palabas. Ilang saglit pa ay narinig na namin ang sigaw ng dalawang lalaki kung saan kami natutulog na kwarto kanina. Sigaw nila, nawawala raw kaming dalawa ni Marco. Kaya pinahanap nila kagad kami. Mabilis na narinig ng ibang sigaw nito. Kaya nagkagulo na sila. Kami naman ni Marco